Hello, ito po ang ating aralin pang Mathetes, pag-aaral ng mga disipulo, Biblical Studies for Disciples, at number 14 na po ito. Ito yung ikalabing-apat na lesson para sa ating mga disipulo, mga Mathetes. At ito ang mga doctrines na dapat nating i-master. Kung meron kang Bible, dapat meron ka ng Bible. I-underline, i-circle, i-highlight ang mga verses na ito sapagkat napakahalaga para ma-master natin ang mga doctrines na ito at mai-share natin sa iba para tayo ay maging effective disciples for the Lord as we serve the Lord. And today's topic is very, very important. Ito yung tinatawag na witnessing. Witnessing. At ang ibig sabihin ng witnessing, nagbibigay ng patotoo. So, nagbibigay tayo ng patotoo sa iba patungkol sa ebanghelyo, sa gospel, sa magandang balita. At hindi lang natin sinishare ang magandang balita, pero sinishare din natin kung paano tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kung kailan kinilala natin ng Panginoon bilang ating tagapagligtas, kung kailan tayo nagkaroon ng faith sa Kanya, kung kailan natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay at tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, o dati umaasa tayo sa sariling mabubuting gawa, o dati sa sariling relihiyon, o sa mga ritual o sakramento, dati gumagawa tayo ng kung ano-ano pang bagay para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero natuklasan natin na kahit ano palang mabuting gawa natin, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos maliban lamang sa persona at gawa ng Panginoong Hesukristo. At siya ang dahilan kung bakit meron tayong kapatawaran ng kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay makakarating sa kalangitan, kapiling ng Diyos, magpakailanman, at kapayapaan, sagot sa ating mga pananalangin. Ang tunay na magandang balita ay si Hesukristo. Right? And so, kapag tunay na nananalig ka sa Kanya, hindi ka na umaasa sa iba. At hindi ka umaasa sa sarili. At hindi ka umaasa kahit nasa simbahan o sa iglesia. Hindi ka umaasa sa tao. Umaasa ka lamang kay Hesukristo. And ito ay responsibility ng bawat Kristiyano. Itong lesson na ito, napaka-importante. Dapat lahat ng mga Kristiyano ay isa silang nagbibigay ng patotoo patungkol sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. And so, kung hindi ka pa marunong mag-share ng mga verses na ito, magandang paksa ito para pag-aralan natin. So, marami tayong mga verses na titingnan at i-share at gamitin nyo yung study notes ninyo para may karagdagang mga verses na pwedeng tingnan bukod sa mga verses na ibibigay ko sa inyo sa lesson na ito, no? So, witnessing, ang pagbibigay ng patotoo patungkol sa ebanghelyo, mabuting balita, at kung paano tayo nagkaroon ng pananampalataya kay Hesukristo. Okay? Tingnan natin ang key verse. Yung pinakaunang verse, napakahalaga. Tingnan mo ang plano ng Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya. Acts chapter 1 and verse number 8. Acts chapter 1, verse number 8. Ang sabi ng Bible, "But ye, kayo, shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye, kayong lahat." Kinakausap ng Panginoon dito yung kanyang simbahan, yung kanyang iglesia. Na balang araw, sila ay bibigyan ng otoridad o kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi na yung templo ang magiging sentro ng plano ng Diyos sa mundo, kundi ang simbahan o ang iglesia. At yung mga church members ay kinasihan ng Diyos para sila ang maging witnesses o maging nagbibigay ng patotoo
But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, ang plano ng Diyos ay bawat church member ay maging effective witnesses ng Panginoong Hesukristo. Alright, so Acts chapter 1 verse 8, highlight, circle, underline, memorize, at alalahanin na tinawag tayo ng Panginoon. Kung kilala mo siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, tinawag ka ng Diyos para ipahayag ang pananampalataya mo sa iba para sila rin ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, umpisa natin ito sa Romans chapter 1, verse number 6. Romans chapter 1, verse 6, at ang paksa natin ay paano magbigay ng patotoo patungkol kay Hesukristo. So, Romans chapter 1, verse 16, Romans 1:16. Romans chapter 1, verse 16, ang sabi ng Bible, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Hindi ako nahihiya sa ebanghelyo ni Kristo, the gospel. Ang ibig sabihin ng salitang gospel ay magandang balita. For I am not ashamed. Hindi ako nahihiya sa magandang balita ni Kristo. For it is the power of God unto salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan to everyone that believeth, sa lahat ng sumasampalataya. So, ang kapangyarihan ng Diyos upang magkaroon ng kaligtasan ang sino mang sumasampalataya ay matutuklasan sa ebanghelyo o sa magandang balita ni Hesukristo. Napakahalaga ang mga words na ito. Kung hindi mo nauunawaan ang ebanghelyo ni Kristo o ang magandang balita ni Kristo, hindi ka pwedeng maligtas. Hindi mo nauunawaan kung bakit ito napakaganda. Okay? So, dapat lahat ng mga Kristiyano, alam nila kung ano yung gospel, ano yung ebanghelyo, ano ang magandang balita ni Kristo. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung hindi mo alam kung ano ang gospel, no? Kung ano ang good news. So, 1 Corinthians chapter 15 isinalaysay sa atin ni Apostol Pablo o ni Apostol Paulo. 1 Corinthians chapter 15 verse number 3, in-explain niya kung ano talaga ang gospel. Anong ibig sabihin ng good news? So, binigyan niya tayo ng kahulugan. 1 Corinthians chapter 15 verse number 3 at saka verse number 4. At kaya mahalaga ang gospel kasi kung ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya, di dapat ang trabaho natin bilang disipulo ay i-explain sa iba kung ano ang gospel, kung ano ang ebanghelyo. At ito ang napakahalaga na gawain ng mga disipulo. Dapat lahat ng disipulo kaya nila na i-explain ang magandang balita. So, binigyan tayo ng kahulugan ng magandang balita sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. And so, and the Bible says, "For I delivered unto you first of all that which I also received." So, isasalaysay ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Una sa lahat, yung ding aking tinanggap. For I delivered unto you first of all that which I also received. Tinanggap ko rin ito. Sabi ni Paulo, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So, yung dalawang verses na yan ang puso ng magandang balita. Puso ng ebanghelyo. Okay? May tatlong bahagi yan. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan.
sang-ayon sa mga kasulatan. Siya ay ibinurol, siya ay muling bumangon ng ikatlong araw, sang-ayon sa mga kasulatan. So, he died for our sins, he was buried, and he rose again the third day, according to the scriptures. Ito ang ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, siya ay binurol, siya ay muling bumangon muli mula sa patay ng ikatlong araw, tatlong gabi na siya ay nasa libingan, at lahat ng yan ay sumasang-ayon sa banal na kasulatan. Yan ang magandang balita. So, ito ang responsibility natin ngayon. I-explain ang bawat bahagi ng ebanghelyo. At ito'y nagsisimula kay Kristo, yung kanyang persona. Sino si Kristo? Okay, kung hindi mo alam kung sino si Jesucristo, hindi ka ligtas. Kung hindi mo tatanggapin na siya ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, siya ay isinilang ng isang Birheng Maria, na siya ang tagapagtubos, na siya ang tagapalit natin nung namatay siya bilang ating kapalit. No? Kung hindi mo alam na siya ay bumangon na mula sa patay at siya ang Panginoon ng lahat at siya ay muling babalik, no? Para itaguyod ang kanyang kaharian upang siya ay mamuno sa buong daigdig balang araw. Kung hindi mo kilala si Kristo, di hindi ka pwedeng maging Kristiyano. Kaya nga, tinatawag tayong Kristiyano dahil kay Kristo. So, siya ang pangunahing importante na kailangan kilalanin ng tao para sa kanilang kaligtasan, ang kanyang persona, Christ. So, hinihiwa-hiwa natin ang mga verses na ito dahil ito nga ang ebanghelyo. Christ died for our sins. Pagkatapos na kilalanin natin ang persona ni Kristo, kailangan alam natin ang gawa ni Kristo. So, hindi lang kung sino siya, importante rin na kilalanin natin ang ginawa niya. Ano yung ginawa niya? Well, he died, he was buried, and he resurrected. He rose again the third day. So, anong ibig sabihin ng siya ay namatay? Siya ay namatay sa krus bilang kabayaran, bilang tubos, at bilang kapalit natin. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. At sa study notes, linagyan ko ng mga Bible verses. Ang bawat puntong ito, merong mga Bible verses na dapat na basahin, dapat na i-memorize. Kung pwede i-highlight, maganda rin na i-highlight. Para sa ganun, kapag tinuro mo ito sa iba, pwede nilang makita yung Bible na naka-highlight na o naka-underline na para yung attention nila ay mailagay talaga, maitutok nila dun sa verse na yan. So, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, no, or ibinurol. At nanatili siya na sa kamay ng kamatayan ng 3 araw, 3 gabi upang gampanan niya ang mga kasulatan patungkol doon. Pero mas importante na natalo niya ang kamatayan, na daig niya ang kamatayan. Nasa 1 Corinthians 15 tayo. Tingnan mo ang verse 56. Verse 56, 1 Corinthians chapter 15, verse number 56. The sting of death is sin. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.
Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. And so, may kamandag ang kamatayan, no? Dahil sa ating kasalanan, tayo ay mamamatay, tayo ay inilaan para sa kamatayan. Yan ang kamandag o yung tibo ng kamatayan o sting of death. Pero tingnan mo ang verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng tagumpay laban sa kamatayan, laban sa kamandag ng kamatayan, laban sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan na ipinapakita ng kautusan. And so, kaya namatay si Kristo, kaya siya ay nilibing, at 3 araw yon upang pagbangon niya ay matagumpay ho siya. Tunay na matagumpay siya sa tunay na kamatayan. Walang tabla ang kamatayan dahil siya ang prinsipe ng buhay. So napakagandang balita. Ang kanyang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay. At dahil na siya ay bumangon na maguli mula sa patay, mayroon tayong pag-asa. Mayroon tayong tunay na buhay na tagapagligtas na maaari tayong iligtas sa ating kamatayan, sa ating mga kasalanan, sa sumpa ng batas, sa lahat, pati sa kamay ng demonyo, na ililigtas tayo. Meron tayong kapatawaran sa ating kasalanan. Meron tayong buhay na walang hanggan dahil matagumpay ang Panginoong Hesukristo. So, kaya yan ang magandang balita, no? So, ayan ang gawa ng Panginoon. He died for our sins, He was buried, and He arose again the 3rd day. So, bilang resurrected Savior siya rin ang resurrected Lord. Siya ang Panginoon at tagapagligtas, the Lord and Savior. At ngayon, nasa langit ang Panginoong Jesucristo. At nananalig siya para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At balang araw, babalik siya para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya upang dalhin sila sa tahanan ng Kanyang Ama. John chapter 14, verse number 1. Mababasa mo yan doon. John 14, verse number 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, may pangako ang Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Hindi ho tayo magtatagal sa mundong ito. Balang araw, babalik si Kristo para sa atin at hahakutin niya lahat ng sa Kanya'y sumasampalataya. Amen. So, magandang balita. Yes, siya ay namatay. Yes, siya ay inilibing. Pero yes, siya ay muling nabuhay na maguli. Amen. So, lahat yan ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Ginawa niya lahat yan para sa ating kaligtasan. Kaya ikaw, hindi mo na kailangan saktan ng sarili mo. Hindi mo na kailangan sumali sa iglesia. Hindi mo na kailangan magpabaptize. Hindi mo kailangan na gumawa ng mabuting gawain, magbigay, para makamtan mo ang kapatawaran ng Diyos o yung buhay na walang hanggan. Lahat ho ng kailangang gawin ay nagawa na ng Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay, siya ang inilibing, at siya rin ang muling nabuhay. Kaya katanggap-tanggap sa Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang responsibility lang natin, kung gusto mong maligtas, John chapter 1 verse number 12. Tingnan mo, John chapter 1 verse 12.
John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, yon ang responsibility natin. Tanggapin siya. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sumampalataya sa Kanyang pangalan. Yon ang responsibility. Pananagutan natin yan. Dapat tanggapin natin siya. Kilalanin natin siya, sumampalataya tayo sa Kanya. Now, kung ang tao ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, pwede niyang iwanan yung kanyang mga relihiyon. Pwede niyang iwanan ang kanyang mga maling paniniwala. Pwede niyang iwanan ang kanyang mga kasalanan. Pwede niyang iwanan. Hindi na siya nananalig sa gawa-gawa ng tao, imbento ng tao. Hindi na siya umaasa sa mga santo. Hindi na siya umaasa kay Maria. Hindi na siya umaasa sa mga ritual. Siya ay umaasa kay Kristo lamang. Kaya alam natin kung ang tao ay tunay na ligtas, hindi na ho siya naniniwala na kailangan isuot pa ito, o itong kwintas na ito, or whatever. No. Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo lamang ay yung umaasa sa Kanya lang. Hindi yung umaasa sa Kanya at saka yung tubig ng bautismo, sakramento, gawain, ritual, relihiyon. No. Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay yung umaasa sa Kanya lamang. Nananalig sa Kanya lamang. May kapayapaan yon para alam nila na dahil kay Kristo sila ay ligtas. Yon ang pagtanggap kay Kristo. Hindi ho yung gabi-gabi ninenervyos. Talaga bang ligtas ako? Talaga bang tunay na tinanggap ako ng Panginoon? Talaga bang pinatawad niya ako? Ninenervyos ako, hindi ako sure. Wala akong kasiguraduhan. Hindi ka sumasampalataya kay Kristo kung wala kang kasiguraduhan. Kung wala yung kumpiyensa mo sa Panginoon. Wala kang pananampalataya sa Kanya. Hindi tunay na nakakapagligtas yung pananampalataya mo, patay. And so, hindi dapat biblikal at ilagay mo ang pananampalataya mo kay Kristo lamang. At umasa ka sa Kanya, parang ganito yon. Naniniwala ka na yung eroplano pwede kang dalhin sa Hong Kong, halimbawa lang Well, kahit na sabihin mo, ang ganda ng eroplano, ang laki ng eroplano, naniniwala ako na pwede akong dalhin sa Hong Kong, pero hanggat hindi ka pumasok sa eroplano na yan, hindi mo talaga masasabi na tunay ang pananampalataya mo na pwede kang dalhin sa Hong Kong ng eroplano na yan. Ganon ang pananampalataya at pananalig at pag-asa sa Panginoong Jesucristo, pagtanggap sa Kanya o yung paniniwala sa Kanya. Ikaw ay sumasampalataya na Siya ay ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Siya ang kinasihan ng Diyos Ama, sinugo ng Ama. Siya ang ang naging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang bumangon na maguli mula sa patay. Siya ang Panginoon ng lahat. Siya ay muling babalik. At sumasampalataya ka sa Kanya na Siya ang maaaring magdala ng iyong kaluluwa mula dito sa lupa patungo sa tahanan ng Kanyang Ama. Meron ka bang ganong klaseng pananampalataya? Kung wala, di tanggapin mo siya. Pwede kang maligtas. Okay? So, napaka-importante, no? Christ died for our sins. He was buried and He rose again the third day according to the Scriptures. Meron pang dalawa pang mga salita na dapat pansinin dyan sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 3 and 4. Yung salitang sins, Christ died for our sins. Kailangan alam ng tao kung ano ang kasalanan. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang kasalanan, di paano mo malalaman na, paano mo matutuklasan na kailangan mo ng tagapagligtas, no? So, kailangan malinaw ang turo natin kung ano ang kasalanan. Nandyan yung mga Bible verses sa study notes. 1 John chapter 3 verse 4, Romans chapter 3 verse 23,
Romans chapter 6 verse 23, and so on and so forth. Pwede mong basahin yung notes. Pero mahalaga na ituro natin sa mga kausap natin ang patutuo patungkol sa kanilang mga kasalanan. Na kaya kailangan natin ng kaligtasan, kailangan iligtas tayo mula sa ating kasalanan. At ang kahihinatnan ng ating kasalanan kung hindi tayo magsisi at sumampalataya kay Kristo, dadalhin tayo ng kasalanan sa isang dagat-dagatang apoy. At alam mo, karaniwan sa mga tao, hindi sila naniniwala na sila ay makasalanang tao. Kung tanungin mo, ikaw ba talaga ay makasalanan at karapat-dapat sa dagat-dagatang apoy, sasabihin ng tao, hindi naman. Medyo lang, alam kong gumagawa ako ng mali, pero wala naman akong pinatay, hindi naman ako kasing sama ng iba, ganon. Yan ang isip ng tao. Pero sa Bible, lahat ng tao ay makasalanan. Wala ni isa ang matuwid. Wala. Kahit na bata, sanggol, hanggang sa pinakamatanda, lahat ho tayo ay makasalanang tao dahil sa kakanyahan natin bilang makasalanang tao at dahil sa pinipili natin, yung mga ginagawa natin na makasalanan, na mali. Mga kabaluktutan, gawain ng kadiliman, walang malay patungkol sa Diyos, hindi natin pinag-iisipan ang Panginoon, and so on and so forth. Yung iba nga, akala nila, kalahati silang mabait, okay naman sila, may kaunting kabaitan naman ng tao. No, ang patutuo ng salita ng Diyos ay lahat tayo ay makasalanang tao. At hanggat hindi inaamin ng tao ang kanyang kasalanan, hindi siya kumbinsido na kailangan niya ng tagapagligtas. Okay, so i-emphasize natin, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At hindi lang siya ay namatay para sa ating kasalanan, kung hindi niya tayo iligtas sa ating mga kasalanan, talagang patungo tayo sa isang dagat-dagatang apoy. At karapat-dapat lang, dahil tayo ay makasalanan laban sa isang banal na Diyos. So, dapat kumbinsido talaga ang tao na siya ay ligaw sa kasalanan, siya ay nawawala sa kanyang kasalanan, siya ay ligaw, parang tupang ligaw, at siya ay patungo sa impyerno, at siya ay makasalanan at karapat-dapat lamang sa galit at puot ng Diyos. So, ito ay masasabi kong isa sa mga napaka-importanting sinyales, no? Kapag kausap mo ang tao at sinasabi mo sa kanila, kailangan magsisi siya sa kanyang mga kasalanan at hindi niya nakikita ang kung gaano kasama siya sa pananaw ng isang banal na Diyos, hindi ho siya ready na tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya nakikita ang pagiging seryoso, ang kabigatan ng kasalanan, no? And so, pakita mo yung mga verses na ito, yung 1 John chapter 3 verse 4, yung mga binanggit ko kanina, yon. Tingnan mo yung study notes, tapos i-highlight, circle mo yung mga verses na yan para ipakita sa kanila ang kanilang kondisyon bilang makasalanang tao. So, Christ died for our sins. So, kailangan may idea sila kung ano yung sins. Okay? According to the scriptures, ito yung ika-4 na termino o salita na napakahalaga. Yung scriptures, the word scriptures, ibig sabihin ng scriptures ay mga sagradong kasulatan o yung kasulatan ng Diyos o yung salita ng Diyos, the Holy Word of God, yung Bible. It is important, napakahalaga, na ipakita natin sa mga tao, sa mga kasalanang tao, ang salita ng Diyos. Kapag nagbibigay tayo ng patutuo patungkol sa Panginoon, ang pinaka-the best na pwede natin gawin, buksan ang Bible at hayaan natin na sila ang magbasa ng Bible.
No? Halimbawa, sabi natin, tayong lahat ay makasalanan. Buksan mo sa Romans chapter 3 verse 23. Tapos ay i-request mo na sila ang magbasa noon. Ipakita mo kung saan yung Romans 3:23. Tapos sabihin mo, yan, all have sinned. Okay, so naunawaan mo ba yon? Alam mo bang ibig sabihin nito? Okay, so iniisa-isa talaga natin ang mga yan. At hindi tayo nagmamadali para maunawaan nila ang scriptures, ang salita ng Diyos. Kung hindi sila marunong magbasa, basahin mo para sa kanila. Pero tanungin mo kung anong ibig sabihin nun at naunawaan ba nila yon? At kung hindi, i-explain ng mahusay at mabuti para maunawaan nila yon. And so, take time to show them the Bible, to show them the scriptures. Take time for them to read or to hear. Kung hindi sila marunong magbasa, makinig sila para maunawaan nila ang ebanghelyo ng Panginoon. Tingnan mo yung mga verses na yan. John chapter 5 verse 39, Luke chapter 24 verse 32. Ito ay napakahalaga, no? Ang buong salita ng Diyos ay nagpapatotoo patungkol kay Kristo Jesus. Alam na ninyo, dalawa ang bahagi ng Biblia, lumang tipan, bagong tipan. Yung lumang tipan, inaasahan nila ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ng Mesaya. Ang bagong tipan ay patungkol sa pagdating ng Mesaya. Dumating na ho siya, no? At siya ay muling babalik. So, si Kristo ang paksa ng buong Biblia, the Scriptures. Ang tema ng Scriptures, ng kasulatan, ay si Jesucristo. At meron pang isa pang napakahalagang Bible verse, Romans chapter 10 verse 17. Tingnan nga natin ang Romans chapter 10 and verse number 17. At ang sabi ng Bible doon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So then, faith cometh by hearing. Dumarating ho ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at ng pakikinig ng salita ng Diyos. So, wag tayong mahiya sa ebanghelyo, wag tayong mahiya sa nandalhin ng Bible, ipakita natin ang Bible. Lahat ng mga Bible verses na ito na makikita mo sa study notes, yan, i-master, i-highlight, i-circle, para magkaroon ka ng, kumbaga, parang may pakita natin sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil kung makita nila ang katotohanan ng salita ng Diyos, magkakaroon sila ng pananampalataya. Nagpo-produce. Ano yung produce sa Tagalog, no? Gumagawa. Produce, gumagawa. So, gumagawa ang salita ng Diyos ng pananampalataya sa tao. Kung marinig nila ang salita ng Diyos, malamang magkakaroon sila na, makikita nila, ay oo nga, ako ay makasalanan. Ay oo nga, si Kristo ay dumating. Ay oo nga, siya ang namatay, nilibing, muling nabuhay. Ay oo nga, kailangan kong tanggapin siya. Ay oo nga, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kailangan umasa ako kay Kristo lamang. Ay oo nga, kailangan sumampalataya ko kay Kristo lamang. At pagdating ng time na sila ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, tayo ay umaasa na ang banal na Espiritu ng Diyos ang kikilos sa kanila at handa na sila na tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas dahil nakita nila o narinig nila ang magandang balita, ang salita ng Diyos. At alam nila, nauunawa nila kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa at ano ang kanilang mga kasalanan na dapat talikdan. At itong lahat ng ito ay sumasang-ayon sa mga banal na kasulatan. Okay?
So, umasa tayo sa banal na Espiritu ng Diyos habang kinakausap natin ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon habang kinakausap natin ng tao patungkol sa kanilang mga kasalanan or patungkol sa kanilang spiritual na buhay. Actually, wala silang spiritual na buhay, no? Kung hindi pa sila ligtas. Habang pinapakita natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, umasa tayo sa banal na Espiritu ng Diyos na siya ang kikilos, siya ang gagawa ng paraan upang maturok ang kanilang puso, upang gumising ang kanilang konsensya at matuklasan nila, makita nila si Jesucristo lang bilang kanilang tagapagligtas. At hinihikayat natin na sila ay sumampalataya kay Kristo lamang upang makamtan ang kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang hanggan, at pakikiisa sa Diyos. Alright? So, napakahalaga ang mga elemento na ito, mga ingredients ito ng ating patutuo. At pagkatapos na mapakita natin ang mga scriptures, ang mga salita ng Diyos, pwede natin magbigay ng patutuo, no? Halimbawa, pinakita ko na sa kanila kung sino si Kristo, ano ang kanyang ginawa, ano ang kasalanan, at nakita nila ang kahihinatnan ng kasalanan at dapat tanggihan ang kasalanan at tanggapin si Jesucristo. At napatunayan ko na sa kanila lahat yan. Doon ko na sinishare na noong ako ay teenager at pumunta ako sa isang bookstore, Christian bookstore, at naghahanap talaga ako ng Bible dahil nais ko na matuklasan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yung nagtatrabaho sa bookstore, nagtanong siya sa akin, ano bang hinahanap mo talaga? Sabi ko, hindi ako sure. Pero sabi niya, alam mo kung paano mo tunay na malalaman na ikaw ay ligtas o na patungo sa langit? Gusto mo bang malaman yon? Sabi ko, yes. Pinakita niya sa akin yung mga puntong ito. Si Kristo, siya ay namatay, nilibing muling nabuhay, ang kasalanan. Pinakita niya lahat ito sa akin. At sa huling wakas, sinabi niya sa akin, tinanggap mo na ba si Jesucristo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ako ay relihiyosong tao, sabi ko. Pero never pa ako na tunay na umasa sa Panginoon. Na todo, na complete, na hindi umaasa sa iba pa. Pero sabi niya, pwede mong gawin yan ngayon. Kung gusto mo, tutulungan kita. Manalig tayo sa Panginoon. At alam mo, sa oras na yon, inilagay ko ang aking pananampalataya kay Jesucristo. At yung araw na yon, yan ang araw na kung saan kinilala ko si Jesucristo sa aking buhay bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. And yon ang aking patutuo. And so, pwede mong sabihin yan, syempre, iba yung kwento mo bilang alagad ng Diyos. Hindi ko alam kung sino ang ginamit ng Diyos sa iyong buhay para ipakita sa iyo ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Pero malamang, merong nagpakita sa iyo ng mga Bible verses. Merong mga nagsalita ng salita ng Diyos sa iyong buhay para matuklasan mo si Jesucristo. Yan ang iyong patutuo at yan ang dapat mong i-share matapos na ipakita mo ang buong turo ng Biblia patungkol sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang gawa, sa ating mga kasalanan, at sa banal na kasulatan ng Diyos. At maging effective yung pagiging witnesses mo sa Panginoon. Nawa, sa pamamagitan ng lesson na ito, na magawa mo na magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoong Jesucristo. I-share mo ang iyong pananampalataya at ang salita ng Diyos. Alright? So yan ang lesson number 14. Witnessing, napakahalaga. Again, hindi ko binasa lahat ng mga Bible verses na linagay ko sa study notes. Kayo na mag-aaral nun. Pero binanggit ko lang yung mga basic na dapat na ituro para ang isang tao ay hindi yung isang tao magkaroon siya ng faith
sa Panginoong Hesukristo, na mabuo talaga ang faith niya sa Panginoon at matuklasan niya na tunay na pananampalataya lamang kay Kristo. Kay Kristo lang ang tunay na paraan ng kaligtasan. Dahil si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at maliban lamang sa Kanya, wala akong pwedeng umabot, makarating sa Ama, maliban lang sa Kanya. Okay? Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you for the Word of God. We thank you for the opportunity that we have to become your witnesses, na pwede ho kami na magbigay ng patotoo patungkol sa salita ng Diyos at patungkol sa nangyari sa amin nung araw na kami ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. At ito ay magamit ninyo sa aming buhay upang madala po namin ang mga kaluluwa sa Panginoon, sa paa ng aming Panginoong Hesukristo, at matuklasan din ng marami ang magandang balita ng kaligtasan dahil kay Hesukristo. Lord, i-bless niyo po ang lesson na ito na tunay na gawin ng bawat Kristiyano na prioridad sa kanilang buhay ang maging eksperto ng pag-share ng magandang balita ng Panginoong Hesukristo, upang ito ay maging malinaw at makapangyarihan sa salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. I-bless niyo po kami. In Jesus' name, Amen. Alright. So, balik tayo sa talaan ng nilalaman. At natuklasan natin, sa bagong tipan na tayo, at nakita natin ang mga liham ni Paul, o Paulo, paminsan tinatawag Pablo, yung lumang Tagalog Pablo, yung bagong Tagalog Paulo, pero sa Ingles Paul. So Paul's 14 letters, no? 14 yung letters niya. Ngayon, tingnan natin yung mga liham ng iba pang mga holy men, yung mga banal na tao na ginamit ng Diyos. So, matapos yung Hebrews, yan yung liham ni Paulo sa mga Hudyo, na nakita natin last week. Ang susunod ay si James. Yan yung pastor. Siya yung pangatlong pastor ng simbahan o iglesia ng Jerusalem. So, nauna si Kristo, tinaguyod niya sa Galilee. Tapos, palibot-libot sila hanggang Jerusalem. Tapos, nung siya ay namatay, nilibing muling nabuhay at umakyat sa langit, hindi na siya pwede magpastor doon. Kinasihan niya si Pedro na maging pastor. Tapos si Pedro naman, siya ay nagtaguyod ng mga churches, naging missionary si Pedro. Iniwan niya ang simbahan ng Jerusalem sa kamay ni Santiago, ni James. Okay? So, nagsulat ng liham si James sa Jerusalem, Church of Jerusalem, at lahat ng mga churches. Kasama na rin tayo doon. Alright? Tapos si Peter, 1st and 2nd Peter, 2 liham ni Pedro, 3 liham ni Juan, 1st, 2nd, and 3rd John, at 1 liham ni Jude. Yan yung kapatid ni James. Isa rin ho siya na evangelist. Pagala-gala siya na mangangaral sa mga simbahan. And so, eto ay mga liham. So, yung bagong tipan, again, i-review natin. Yung unang 5 aklat ay aklat ng kasaysayan, history. Tapos yung 14 letters ni Paul. Tapos yung mga letters ni James, Peter, John, at saka Jude. Lahat letters. Okay? So, wag niyong asahan na may mga kasaysayan, yes, pero konti. Maraming mga doktrina, maraming mga turo, yes. Pero basahin nyo na parang liham para maunawaan ninyo ito. Alright? So, isa na lang ang book. No? At meron pa tayong iba pang mga lessons na dapat tahakan. So, i-continue na lang natin ito next week. Master ninyo ha, Genesis, basahin nyo yung mga books na ito, yung sa talaan ng nilalaman. Huwag niyong pabayaan. I-master ninyo ng buong buo ang mga books na ito
Para pag nangaral ang isang pastor or biblical preacher, pag sinabi niya, punta tayo dito, punta tayo doon, maging easy ito sa inyo. Alright? This will be very, very easy for you to if you memorize the books of the Bible. At ngayon, nasa aklat na tayo ng Jude, nasa liham ni Jude. James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, and then yung last book. Pag-usapan natin next week. Well, thank you, and we'll see you next week.